Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 24, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bicycle lane sa EDSA. Pinag-aaralang alisin ng MMDA. Posibleng ipalit, hanay para sa mga motorsiklo. Sahod, hindi tsaja! Umento sa sahod, muling iginiit ng labor groups. Ngayong nalalapit na Mayo 1, mga manggagawa iniimbitahan ng Pangulong Marcos sa palasyo. VP Sara nagpasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa patuloy na tiwala sa kabila ng iringan nila ni First Lady Liza Marcos. Pagcor at mayor ng Bamban, Tarlac, kinekwestiyon ng ilang senador. Paano nakalusot ang illegal gaming operator sa naturang bayan? At sa ating balitang showbiz, Pinoy pop girl group na BINI nangunguna sa Billboard Philippines para sa hit single na Pantropiko. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinag-aaralan ng MMDA ang pag-alis ng bike lane sa EDSA dahil umano'y underutilized ito o hindi gaanong nagagamit. Sa halip, plano ng ahensya na maglagay ng eksklusibong hanay para sa mga dumaraming motorsiklo. Hati naman ang reaksyon dito ng ilang grupo dahil taliwas daw ito sa sustainable source ng transportasyon na isinusulong ng administrasyon. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Tila blockbuster lagi ang kahabaan ng EDSA. Stress ka na sa matinding traffic, dagdag pa ang tila haggard at pawisan ka na bago makapasok. Imagine mo kung papasok ka sa trabaho, hindi ka naman pwedeng pumasok ng basa or amoy pawis. Sorry pero 'di ba? Iyon po yung reality 'di ba? Noong pandemic okay lang, it's been effective to transport lalo-lalo na yung ating mga frontliners. Pero now, sa panahon ngayon, unang-una, hindi ka tatagal mag-bike ng mahaba dahil sa sobrang init. Then papawisan ka. Wala naman pong facility lahat ng opisina para may mapaliguan or mapagbihisan yung ating mga kababayan na nagbibisikleta. Tingin ko isang malaking factor yan. More than yung sinasabi na hindi safe or hindi kasi dedicated yung lane. Dahil lumalabas na underutilized o hindi gaano nagagamit ang kahabaan ng bike lane dito sa EDSA, bukod sa shade lanes at ang paglipat ng bike lane tungo sa sidewalk, pinag-aaralan ngayon ng MMDA ang mismong pagtanggal nito at pagpalit na lamang ng exclusive motorcycle lane gaya na lamang sa Commonwealth. Kaya nga kami nag-usap ng DOTR para pag-aralan. Kasi kung makikita mo, may kalahati ring lane na naiwan na wala na halos din gumagamit. So, pwede bang gamitin yung kalahati? Sang-ayon naman ng ilang motorcycle riders sa panukalang exclusive lane para sa kanila. May mga pasaway na bisikleta na biglang papasok sa mga four wheels. Siyempre kami, may mga ilan na motor na makipag-anuhan din may pagmatigasan. Pero pag wala, alam mo yung pag mainit yung ulo mo, pag wala ka sa mapapaaway ka talaga Pero para sa siklista si J. Mark, bagamat may halong takot ang nararamdaman niya sa tuwing daraan ito sa bike lane sa kalsada na dinisenyo talaga sa kanila, mas dumoble naman ang pangamba niya ng mabalita ang posibleng tanggalin na ito. Kahit may bike lane po, nadidisgrasya pa rin po kasi may mga pumapasok na mga motor. Paano na lang po kahit kung tatanggalin? Sa datos kasi ng MMDA, tinatayang aabot lamang sa 1,500 ang bilang ng siklista na dumaraan sa bike lane sa EDSA kada araw. Higit na mas mababa ito kumpara sa higit 100,000 mga motorista na dumaraan dito. Para naman sa grupo ng mga bikers. Alam mo, nakakapagtaka dahil sa sariling daily report ng MMDA, sinasabi naman nila na yung EDSA ay siksikan o traffic due to volume of vehicles. So alam naman nila na ito ay due to volume of vehicles. Ngunit bakit yung mga bisikleta at motorsiklo yung kanilang pinag-iinitan at hindi yung punot-dulo ng problema na sila mismo ang nagre-report? Ayon pa sa mobility advocacy group na Alt Mobility PH, taliwas ang direksyon ng MMDA sa atas ng puno ehekutibo na bumuo ng sustainable source ng iba't ibang uri ng public transportation. Pero ayon naman sa MMDA,
from 5 lanes sa EDSA, bigla magsisingitan, pababa noong mga underpass or overpass. Wala pong gustong gumamit ng side road or service road dahil may stoplight. Kung po kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So, diretso po sila. Gayunman, nilinaw ng MMDA na hindi pa pinala mga plano ito. Pinag-aaralan naman nila ang iba't ibang suwestyon habang hinihintay ang hiwalay na pag-aaral ng Transportation Department para solusyonan ang problema sa hebigat na daloy ng trapiko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Ito naman para sa mga may kapitbahay na may sasakyan pero walang garahe. Mananatili po sa 1,000 piso ang multa para sa mga mahuhuling sasakyan na iligal na nakaparada sa NCR. Yan ay matapos ibasura ni Pangulong Marcos ang panukala ng Metro Manila Council na itaas ito sa 4,000 pesos. Paliwanag ng Pangulo, naniniwala siyang kaya naman ng mga Pilipino na maging mas disiplinado sa pagsunod sa mga batas trapiko. Sa kabila naman ng pagbasura ng Pangulo sa mas mataas na multa, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng clearing operations ng Metro Manila Development Authority Special Operations Group Strike Force sa paghatak ng mga sasakyang nakabalandra sa hindi tamang paradahan sa Metro Manila. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenges. #bawal lumabas at magbila. Diyan ang paalala ngayon ng mga otoridad dahil sa inaasahang pagpapatuloy ng delikado at nakapapasong init serye sa bansa. Kaya naman ang ilang paaralan, balik online at distance learning muna hanggang sa Biyernes. Narito ang ating balitang A to Z. 48 degrees Celsius. Ito na ang pinakamataas na temperatura sa bansa ngayong 2024 na naitala nitong Martes sa Apari, Cagayan. Naulit pa ito ngayong araw sa Sangley Point, Cavite. At ayon sa Weather Bureau Pag-asa, magpapatuloy pa rin ang nakakapasong init ng panahon sa mga susunod na linggo. Magiging mainit pa rin at malinsangan, and worst case scenario pa, unti-unti pang tataas pa yung ating mga temperatures, yung air temperature plus the heat indices. Sa datos ng Department of Education, halos 7,000 pampublikong paaralan ang nagkansela ng in-person classes ngayong Miyerkules. Dito sa Metro Manila, sinuspindi na rin hanggang Biyernes ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan sa Manila City, Las Piñas at Parañaque. 45 degrees possible po dito sa may areas ng Dagupan and Cagayan, habang 46 degrees ang posible naman dun sa may pili sa Camarines Sur. At ilang lugar pa dito sa may Central Luzon, western side of Calabarzon, Bicol Region, San Jose Occidental Mindoro, Palawan, as well as Cagayan Valley and Pangasinan, magkakaroon din ng delikado or dangerous levels of heat indices. Apektado rin ng matinding init ang operasyon ng mga power plants sa bansa dahilan ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente. Ang National Grid Corporation of the Philippines inilagay sa red alert ang Luzon at Visayas grid kaninang tanghali. At sa unang pagkakataon ngayong taon, umabot rin sa yellow alert ang Mindanao. Pagdating naman sa kalusugan, umabot na sa mahigit 30 ang naitalang heat-related illnesses ng Department of Health. 6 dito ang nasawi pero bineberipika pa kung ano ang dahilan ng pagkamatay. Minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na heat-influenced. Ito yung sinabi na namin before na inatake sa puso dahil mas mainit ang panahon, mas tumaas ang blood pressure. So, strictly speaking, hindi siya heat stroke, no? Pero heat-influenced siya. Kaya muling paalala ng mga otoridad, magdala ng panangga sa init tulad ng payong at sombrero at iwasan ang pagbibilad sa labas ng bahay, partikular sa kasagsagan ng init mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Walang pinipiling edad ang heat-related illnesses. Mas vulnerable lang po ang ating nakatatanda at nakabata. Pero lahat po, kahit yung physically fit, kasi may mga kababayan tayo na sinasabi na kaya ko naman to, matagal na ako nagtatrabaho or something like that. Ang sagot po namin is mag-ingat pa rin po tayo.
Pinabulaanan ng Department of Education ang lumabas na ulat na mayroon umanong nasawing 2 guro dahil sa init ng panahon. Ayon sa DepEd, walang katotohanan ang inilabas na balita ng isang lokal na himpilan ng radyo sa bayan ng Santa Barbara sa Iloilo. Batay sa datos na hawak ng Schools Division Office, walang namatay na guro dahil sa heat-related illnesses. Sa kanilang record, isang teacher ang pumanaw sa Santa Barbara noong Pebrero dahil sa hypertensive cardiovascular disease, habang ang isang guro naman ay namatay dahil sa aneurysm. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang kagawaran sa mga naulilang pamilya. Nagsimula ng mga lampag ng taas sahod ang iba't ibang labor groups ilang araw bago ang Labor Day sa Mayo 1. Samantala, kinumpirma naman ng Labor Department na mayroong imbitasyon sa sektor ng mga manggagawa para sa gaganaping Labor Day celebration with the President sa Malacanang Palace sa mismong May 1. Ang buong detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa gitna ng kaliwat kanang taas presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa, muling nananawagan sa gobyerno ng aumento sa sahod ang iba't ibang samahan ng mga manggagawa. Plus 750 on top of prevailing wage. Ang rason namin dyan ay dapat ang minimum wage ay pumantay sa cost of living ng manggagawa. At ang cost of living ng manggagawa ngayon, latest figures sa Ibon Foundation, ay 1,207 pesos a day. Nakagapos ang kamay ng mga manggagawa, pero yung kamay ng mga malaking korporasyon sa pagkataas ng presyo ng bilihin ay hindi nakagapos. Kaya napaka-unpaid. Mula sa kasalukuyang 610 pesos na daily minimum wage, hiling ng grupo ang karagdagang 750 pesos para makapag-uwi ng mahigit 1,360 pesos kada araw na para sa kanila ay makabubuhay na sa mga pangangailangan ngayon. Pag manggagawa at wage, regulated. May batas, hindi pwedeng humingi ang mga manggagawa ng dagdag na sahod ng 2 beses sa isang taon. Pero yung presyo ng produkto ng mga kapitalista, deregulated. Gasolina, anytime, pwedeng itaas. Kasado na sa mismong Labor Day sa May 1 ang pagmamarcha ng major labor groups na sisimulan ng alas 6 ng umaga sa kahabaan ng Spanya sa Maynila papuntang Mindiola. Inaasahan na rin ng grupo ang posibleng pagharang umano sa kanila. May palagay po ako dito sa ilang beses na efforts ng iba't ibang grupo na makalapit man lang sa Mindiola ay pagdating ng Mayo 1, panoorin po nyo, makakarating at makakarating kami sa Mindiola. Pero sa kabila ng pagpaplano ng mga progresibong grupo, kinumpirma naman ng Labor Department na may imbitasyon silang ipinadala sa iba't ibang grupo para sa isasagawang Labor Day celebration with the President. Pero hindi ito sapilitan. Yes, actually hindi lang labor groups ang imbitado dyan. Imbitado rin ang employers group at imbitado rin yung mga ibang departamento may kinalaman doon sa mga proyekto na binabalangkas para sa kapakinabangan ng mga gagawa. Bagamat hindi pa tukoy kung sino-sino ang mga dadalo para naman sa grupong buklurang manggagawang Pilipino. So we won't say at this point kung kami pupunta dahil hindi kami makikipaghabnab kay Bongbong Marcos at magsusumamo just because of wage. It's kung mag-attend kami dyan dahil sa prinsipyo at may dadalhin kami bit-bit na demand ng mga manggagawa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaway-kaway sa mga moon lovers dyan. Masisilayan kasi ang pink moon ngayong gabi. Pero hindi naman ito makikitang literal na kulay rosas. Tinawag itong pink moon dahil kadalasang nagaganap ito tuwing Abril na panahon para sa tagsibol. Kasabay nito ang pamumukadkad ng mga pink flowering plants sa North America. Ayon sa NASA, tanda rin ang pink moon ng pagpasok ng full phase ng buwan. Bukod sa pink moon, tinatawag din itong sprouting grass moon, egg moon o di kaya ay fish moon. Susunod, ilang senador ininspeksyon na ang ni-raid na iligal na pogo sa Tarlac. Paano nga ba nakalusot ang operasyon nito?
At VP Sara Duterte, hindi tatanggalin ng Pangulo bilang kalihim, may reaksyon na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ininspeksyon ng ilang senador ang tanggapan ng isang ni-raid na illegal gaming operator sa Bamban, Tarlac. Ang tanong ng mga mambabatas, paano nakalusot sa lokal na pamahalaan at sa PAGCOR ang naturang operasyon? May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Dito sa aming pag-ocular ngayong araw na it just drives home the point again and again. Dapat talagang i-ban ang Pogo. Yan ang muling ipinanawagan ni Senator Risa Hontiveros matapos inspeksyonin ang tanggapan ng Zuan Yun Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac, isang illegal gaming operator o POGO na una ng raid noong Marso. Nahuli sa operasyon ang 6 na puganting Chinese, 2 Vietnamese, 1 Malaysian at 1 Pinoy. May mga LGU din ba na kasama dito na part ng business model ng Pogo? Isa sa mga nabiktima ng trafficking ay pinangakuan ng trabaho bilang cook. Or he will put in the social media, he will let you know how much for per month you can earn or anything. Yeah, it's very good. Pinangakuan sila ng 120,000 pesos na buwan ng sahod, pero nagkagulatan na lang nang bigla silang puwersahing mag-operate ng love scam at crypto scam. And then sometimes we will didn't hit the quota, and then we will stand outside and then just in the sunlight downstairs and then until maybe few hours there. Dito sa mga workstation na ito pinuwersa ang mga empleyado na manggoyo na mga biktima na iwan pa sa raid ang mga notebook na may Mandarin scripts at iba't ibang SIM cards para sa peking transaksyon. Sinisilip rin ng mga mambabatas kung may kinalaman ang mayor ng Bamban sa operasyon ng Pogo. Sa ngayon, nag-request na si Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros sa Department of the Interior and Local Government na isailalim si Bamban Mayor Alice Guo sa preventive suspension dahil hinayaan itong makapasok ang naturang illegal Pogo Hub sa likod lang mismo ng kanilang municipal hall. Pinuntahan namin ang munisipyo pero wala raw ang mayor sa opisina. Itong mga Pogos, mga negosyante rin to. In fact, yun ang kanilang galing, manuhol at maglagay para maproteksyonan sarili nila. Mga seryoso at mabibigat na tanong na kailangan talagang sagutin ni na Mayor, no? Bilang local chief executive dito sa Bamban. Pero bakit ganitong klaseng mga pangyayari ang naganap? Isa pang ipinagtataka ng mga mambabatas ay kung paanong nakalusot ang Pogo sa Bamban, gayong ang PAGCOR ay nag-ooperate sa parehong gusali. Dahilan para ipatawag ang PAGCOR sa isang Senate inquiry. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Malapit nang makansela ang lisensya ng mga baril ni Apollo Quiboloy matapos maipasa na ang rekomendasyon ng PNP Firearms and Explosives Office at hinihintay na lamang malagdaan ni PNP Chief Romel Marbil. Ayon pa kay spokesperson Jean Fajardo, ikukonsiderang loose of firearms ang mga baril ng pastor sakaling malagdaan na ito. Obligado rin ang kampo ni Quiboloy na isuko sa mga otoridad ang mga armas. Matatandaang nagmamayari ng 19 na firearms ang kontrobersyal na pastor. I would like to confirm na nasa opisina na po ng ating Chief PNP po yung papel po na isinumpinto po ng FEO na ang recommendation nga po is for the revocation and cancellation po ng LTAP at firearms registration po ng 2 akusado po dito po sa mga kasong isinampa po laban po kina Pastor Quiboloy.
Pinagbibitiw sa pwesto ng isang environmental group si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Ito'y matapos biguraw ito umanong maprotektahan ang mga protected areas. Gayon din ang kakulangan umano nito sa advokasya at pagbibigay ng suporta sa mga tulad nila. Ayon sa Zambales Ecological Network Incorporated, tila nagbubulag-bulagan daw ang kalihim at walang pakialam sa mga nangyayari sa kalikasan. Matatandaang naging kontrobersiya kamakailan lang ang ipinatayong resort sa Chocolate Hills na para sa grupo ay bunga ng pagpapabaya ng ahensya na manguna sa pangangalaga ng protected areas sa bansa. We are definitely already very disappointed and very dismayed with the performance of the DNR Secretary. Since she was appointed as the head of the Department of Environment and Natural Resources, we have not heard her talk about an advocacy for the protection of the environment. She has not been talking to communities like us in Zambales and in other communities in the Philippines. We have so many issues of destruction of the environment all over the Philippines, but she has not been very supportive of our causes. Nagpasalamat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya aalisin bilang kalihim ng edukasyon. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, ipinapaabot niya ang matinding pasasalamat sa Pangulo dahil nananatili umano ang tiwala ni PBBM sa kanya. Dagdag pa ni VP Sara, ibibigay umano niya ang kanyang tapat at magandang serbisyo sa Department of Education. Matatandaang nagkaroon ng alitan si First Lady Lisa Marcos at ang Vice Presidente dahil sa mga patutsyada umano ng pamilya ni Inday Sara. Isinusulong ng grupo ng mga local officials ang pagpapalawig ng termino ng ilang mga nahalal na lider sa kanilang posisyon ng hanggang 5 taon. Sa katatapos sa pagdinig sa Senado ukol sa RBH 5, sinabi ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP na hindi raw sapat ang kasalukuyang term limit na 3 taon para makaabot ang mga lokal na opisyal sa kwalifikasyon ng GSIS na makakuha ng retirement benefits. Sinegundahan din ito ng ilang constitutional reform advocates at sinabing nagdala ng maraming trabaho at investors ang anilay limitless term system ng ibang bansa. Pero para kay Senator Francis Tolentino, sapat na raw ang 3 hanggang 4 na taon para makagawa ng long-term projects. This resolution recommends the extension of the term of local government officials from 3 to 4 years, except barangay officials, which shall be determined by law, shall be 4 years, and no such officials are served for more than 3 consecutive terms. Dinipensahan ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ang polisiyang magbabawal sa visible tattoo sa mga pulis. Sa pahayag ng PNP, tinitingnan nila kung maaaring ipatanggal sa ilang mga kapulisan ang kanilang mga existing visible tattoo, maging ang posibleng epekto nito sa kalusugan. Dagdag pa ng ahensya, bagamat bahagi ng creative art at freedom of expression ng mga ito, may limitasyon din raw ito sa mga nagsisilbi sa bayan, lalo na kung ito ay lantaran. Samantala, kailangan namang magsumite ng affidavit ang mga pulis na mayroon silang hindi lantaran o nakikitang mga tattoo kasama ang deklarasyon na hindi na sila magdaragdag pa ng panibagong tattoo. Mahigpit na pagbabawalan namang magpa-tattoo ang sinumang nagnanais na pumasok sa kapulisan. Sa mga pulis natin ay mga may visible tattoo na kailangan pong ipabura. Ito naman po ay pag-aaralan pang maigi po ng PNP on how to proceed with this issue. Kaya po kasama po doon sa inisyu po ng circular ay pinapa-identify at pinapa-declare po ng PNP kung saan-saan po at ano-anong mga tattoo po so that yung ating pong PNP Health Service can make a recommendation kung paano po gagawin ito pong possible na pag-erase po nitong mga tattoo po na ito.
Hinihimok ni Senator Amy Marcos ang Administrasyong Marcos Jr. na bumili sa mga magsasaka ng bigas para magkaroon nito ng kita. Ayon kay Marcos, hindi lang magsasaka ang magtutulungan, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng matatag na presyo ng bigas. Dagdag pa ni Senator Amy, posibleng hindi rin mapakinabangan ang Administrative Order No. 20 ni Pangulong Marcos na nagtatanggal sa non-tariff barrier sa pagpasok ng imported agri-products sa bansa o yung pagluluwag ng importation rules. Anya, hindi naman kasi agad bababa ang presyo ng bigas. Matatandaan kamakailan lang inaprubahan ng National Food Authority Council ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo. I think there needs to be a big overhaul of the thinking about rice. Sa palagay ko, sa pangunahing bilihin ng bigas, baka hindi makakatulong ito ng masyado pagkat alam natin yung imported kataas-taas na. Pumanaw na ang dating senator na si Atty. Rene Sagisag ngayong Miyerkules sa edad na 84. Kinumpirma ito sa Facebook post ng kanyang anak na si UAAP Executive Director Atty. Rebo Sagisag. Matatandaang nagsilbi bilang presidential spokesperson ni dating Pangulong Cory Aquino si Sagisag at isa sa mga abogado ng Movement of Attorneys from Brotherhood, Integrity, Nationalism o Mabini na nagbibigay ng libreng legal aid sa mga biktima ng karapatang pantao. Isa rin si Sagisag sa mga tumutol sa Philippine-US Military Bases Treaty noong 1991. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang ilan sa mga malalapit na kaibigan tulad ni na dating Senator Orly Mercado, Nikki Cosseteng, maging si Senate Majority Leader Joel Villanueva at iba pa. Balita sa ibayong dagat, pinagbabawalan na ng Department of Migrant Workers ang mga tripulanteng Pinoy na sumampa na sa mga passenger at cruise ship na daraan sa Red Sea o Gulf of Aden. Ito'y bilang pag-iingat sa seguridad at kaligtasan ng mga sakay. Sa ibinabang order ng ahensya, isinali na sa listahan ng International Transport Workers Federation at ng International Bargaining Forum ang Red Sea at Gulf of Aden sa mga high-risk area at warlike zones dahil sa banta ng panganib tulad na lang ng presensya ng mga pirata. Obligado ngayon ang mga lisensyadong manning agencies na magpasa ng affirmation letter na may mga lagda ng mga sakay para matiyak na hindi ito daraan sa mga naturang lugar. Gayunpaman, hindi sakop ng prohibisyon ng mga cargo vessels. Matatandaang 17 Filipino seafarer ang binihag ng Houthi rebels noong Nobyembre ng nakaraang taon, habang kasama ang 13 Filipino sa MV True Confidence na inatake ng Houthi missile kung saan 2 sa mga Pilipino ang nasawi. Sa ating balitang sports, lusot na sa second round ng Madrid Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ito ay matapos niyang lampasuhin ang World Tennis Association ranked 41 na si Lucia Churenko ng Ukraine. Sa score na 2-6, 6-4 at 6-4, nakaabante si Ayala nang masustain ang momentum para makausad sa tapatan. Surprise win ang unang panalo ng 18-year-old na si Ayala sa Madrid Open. Nakasalukuyang nasa ika-117 na ranking at pumasok bilang wild card entry. Inasahan naman na susunod na makakaharap ni Ayala ang WTA rank 30 na si Sorana Cîrstea ng Romania. Sa aming pagbabalik, tamang-tama sa mainit na panahon sa Pinas, kantang Pantropiko ng P-pop group na BINI, top spot sa Billboard Philippine Chart. At Kim Chiu at Paolo Avellino, pinakilig ang fans sa premiere night ng pelikulang Elevator. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, talaga namang the BINI fever is here and everywhere. Dahil ang hit song na Pantropiko ng P-pop girl group na BINI nasungkit ang top spot sa Billboard Philippine Chart. Sikat na sikat ngayon ang awitin ng grupo, lalo't patok ang dance craze nito na usong-uso din sa TikTok. Hinigitan ng kantang Pantropiko ang awitin ng international artist na si Ariana Grande na We Can't Be Friends. Habang ang isa pang hit song ng BINI na Salamin Salamin nasa top 4 naman ng chart.
Sa ngayon, mayroon ng mahigit 27 million streams o listeners sa Spotify ang Pantropiko na patuloy na tinatangkilik ng marami. Sa showbiz pa rin, kinilig ang fans ng rumampa ang TV host actress na si Kim Chiu sa premiere night ng pelikulang Elevator na pinagbibidahan ni Paolo Avellino. Ayon sa aktres, suportada niya si Paolo na leading man at ang co-actor nito sa Viva Films na si Kylie Versosa. Matatandaang nagtambal ang Kim Pao sa Linlang at VU series na What's Wrong with Secretary Kim na pareho namang pumatok sa mga fans. Samantala, showing na ang pelikulang Elevator sa mga sinehan nationwide. Promise, hindi na kita kukulitin. Pasok po, ma'am. Laban. Tsaka simple lang, ma'am. Taas o baba lang. Wala ka nang ibang iisipin. Gets na gets ko na kung bakit ganyan yung apo. The workers come first. You really care. Bago sa ating mga Pilipino ang mga katagang, isarado ang pinto dahil lalabas ang aircon. Pero sa init ngayon, paano kung pati electric fan ay lumalabas na rin? Tampok yan sa ating Good Vibe Story. Panoorin. Oh my God! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American politician na si Jimmy Gomez. Ayon kay Gomez, kapag paulit-ulit nang nagkakaroon ng mali at pekeng impormasyon, mahihirapan na ang publiko na pagwariin kung ano nga ba ang totoo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!